Hindi ako nagyayabang. What use would it be magyabang ako sa inyo? Hindi na ako makatakbo. And I know that I will not remain popular all throughout if I could live until 5 years and a few months from now. Inshallah. So, okay lang. Ganon kami kahirap at ganon ang tingin ko sa mga kababayan natin. Hayaan mo yan mga mayaman. Hindi na nga ilangan ng ng presidente. They do not even need a mayor. They can afford to hire their own mayor. Kaya ang tao muna. So itong corruption, I have fired many. I even fired a cabinet member. Nag-meeting kami lahat. Tapos sabi nga ni Bebot kahapon, bakit mo naman sinikreto mo lang sana? Inagalit ako kasi nagsinungaling. At early on, nung first meeting namin sa cabinet, sinabi ko talaga, no corruption. And yet, he was not into money making. Diyan pa sa papel, diyan kami nagtalo. At sabi niya, hindi daw niya alam. Samantala, ang sumulat ng papel, yung legal officer niya. Ikaw pa naman, sekretary ka, hindi mo alam kung anong sinusulat ng abogado mo. Kaya ako nagputok, sabi ko, you're lying, you're fired. Get out of this room. Sabi ko, the first whiff of corruption, tatanggalin kita. Hindi na ako maghintay na makuha mo yung pera. Baka masulo mo, wala na kami. Pangbili ng bahay. And I also fired another one. Yun lang, patawag-tawag, tapos parinig. Noong narinig ko, tinawag ko yung lahat ng directors, tell me the truth. Sabi ko, iasahin ko kayo doon sa putang ina ninyo. Tumenta to ano. So ito, nagparinig, kung ano lang pinag-usapan ng aid niya, yun na yun. Anong klaseng salita yan? Yun na yun. Ano ang sabihin? Yun ang pinag-usapan ng aid mo pati. Kaya tinawagan. Right, on that meeting, director, sinabi ko, yung aid ko, si Bong, sige tawagan mo. Tell him to tender his resignation within 2 days. So ang nilagay ko si military nung kaka-retire lang chief of staff, si Bisaya. And I will be firing more. Ito na yung mga directors level. Talagang tatanggalin ko lahat. Kaya nabi ko, no corruption. No corruption. Habang wala kayong narinig na tumatanggap ako, huwag kayong tumanggap kasi patay. I would not hesitate to really humiliate you. Pero ako, nabigla talaga ako. And the other one that I fired was with me when I first ran as mayor in 1988. I've been mayor for 23 years at Davao. I've never lost an election, actually. I was once upon a time a congressman also. Tuloy-tuloy na ako from vice mayor to the presidency. Kaya gano'n na lang ang utang na loob ko. Kaya siguro naman, stricto talaga ako sa Davao. Kaya yun nga, baka yun ang nagustuhan ng tao. When just even re-elected and re-elected and re-elected. Ngayon, I would not have filed my certificate of candidacy. Sinabi ko sa anak ko na babae, pag hindi ka tatakbo ng mayor, hindi ako tatakbo ng presidente. Siya yun una nagsabi na, ano bang gawain mo dyan? Sabi niya, matanda ka na, you retire. Pero I really do not know. Maybe it's because of destiny. Napatakbo talaga ako. Pumayag rin siyang tumakbo uli si Inday. So yun yung kapalit ko ngayon, yung mayor doon, yung anak ko. Yun yung nanununtok ng sirip. Bubugbog talaga na tao eh. Maldita yan. Sabi ko, kasi sa kanya ko iniwan, kasi siya lang yung
nakuha niya yung arte ko. Yung style, pati maggalaw, lahat sabi ko. Siya lang ang, talaga, pinaka, in the family when she talks. Ako, tatay, ayaw ko makipag-away ng anak. Tahimik na lang ako. Pero yung maliit pa yan, siya talaga. Yung may gifts nagdating sa bahay ko, diretso sa kwarto niya. Hindi dadaan ng sala yan. Doon sa kwarto, doon sa mamili bago niya itapon yung sobra niya. Ganun katindi ang babae na yan. So, she's doing good. And, huwag ninyong magkamali kayo tatakboy niyo presidente, mabubugbugin kayo lahat yan. Hanggang mayor lang siya, huwag na ninyong... Anyway, yung mga divinets of life, maybe. Nasabi ko lang para maintindihan ninyo ako. Kaagad, ma-impart ko na, ma-transmit ko na sa inyo yung mindset ko, the paradigm. Ako, serbisyo lang talaga. I've said the beginning and the end of my term as president would always be public interest. Nothing higher, nothing lower. Diyan ako nakatutok. So I expect everybody to work, and if you are in government, work hard, and if you have been used to extra income, kagaya ng hindi naman lahat, customs, pati BIR, do not. Noon, yung sweldo ninyo, ano lang yan, yung tip lang yan. Sabi ko, wag na wag, kasi ang nilagay ko rin dyan sa BIR, isang Ilocano rin. Ayaw ko bakit, puro Ilocano. Hindi ko nga sinadya yan. Attorney Dulay. You know, when we were studying law, magkaiba-iba kaming eskwelahan. Si Dulay, yung BIR ngayon, taga Baguio, pati si Bebot Belio, mga probinsyano yung opisay, akala niyo taga Manila. Puro Ilocano, Isabela, si Dulay, Baguio. Sa harap naman, ako pati si Yasay. So Yasay will si UP sa Padre Faura, sila sa Ateneo, ako San Beda. But we mixed each other very well. Kaya nung hanggang lumaki na kami, kilala ko na yung karakter nila. Kaya yung pinili ko talaga, garantisado ako. Na yun, walang hausaw yung mga tao na yun. At sa puro na mayayaman. Totoo, ito gadi, si Bebot is landed estate ito. Ako lang ang mahirap dyan sa... Kaya, I never signed anything. Andyan man in front of the public. Hindi ako nakapirma na mangolekta ako ng allowance extra, except my salary. 130,000. Tapos dalawa ang pamilya ko. Ay, paano ko buhay? Yung isa talaga, yung nanay ni Inday, she's a half German, yung half Filipino. Si Zimmerman, naghiwalay kami noon, Elizabeth. Tapos, yung annulled talaga. It was an annulled marriage. Hindi ko kaya ang German. Ngayon, dito lang ako sa taga-Bulacan, taga-Valenzuela, mas medyo ako, mabuhay ako dito. Isa, papatayin talaga ako. Anyway, yun. So lahat tayo nawalaan ng income. You take so much money before, you can buy a car for all of the children, maybe buy a house. But hindi na pwede yan ngayon kasi nagbabantay talaga ako. And the reason why I fired the other guy, even the whiff, not exactly na magkapera ka. Kasi tinitignan ko yung budget. It's almost 150 billion. Yung sa irrigation. Kasi sa irrigation, wala nang bayad ngayon, libre na ang mga farmers sa water. Yun ang pinangako ko sa kanila. No more irrigation fees. Libre na ang tubig. Sabi ng mga taga
uh, NIA na, sir, minsan pa naman malayo yung tubig, minsan wala. Pwede kung maghanap ka ng tubig, wala na mag-ihi ka dyan. Sabay-sabay kayong lahat. Basta problema ninyo yan, hindi na problema ng taong bayan yan. Maghanap kayo kasi yan ang kayo, binabayaran kayo to produce water, not to regulate the prices of water. Para pang nawasa lang yan. So, yun ang, walaan kayo ng income. Bear with me, it's only be about 6 years. Very easy to traverse. But you have to slow down a little bit sa income ninyo. Una siguro, you can eat every night outside. No, medyo magluto na kayo ng ano ninyo. Kasi puro hirap itong ating dadaanan. I am almost a transitional president and tend to stop corruption. I will succeed. Kasi talagang labanan kami dito. I will not compromise. I will not compromise. So do not come to me. Makiusap ka sa akin na negosyo. I do not entertain businessmen going to my office, dyan sa Pasig. Hindi rin ako, ayaw ko tawagin niyang Malacanang, Palas. Hindi naman palasyo yan. At saka dyan, tanungin mo si Amy, maaga ang multo dyan, may araw pa lang po. Kaya ako natutulog doon sa barracks, doon sa PSG, doon dito tayo. Kasi medyo clear dito ang ano, Malacanang medyo. And I do not even say it in public. I say my office. Dito kasi para mamalaman lang ninyo, but I usually address ako as workers of government, period. And I do not allow yung mga plate number for cabinet members. 6 ang cabinet eh. Yung congressman pati senador, bahala sila. So yung isa, sinabi ko, I fired him also. Nagwawangwang. I noticed in several meetings in Mindanao, pag magdating maraming bodyguard, kami lang noon, wala naman interesadong pumatay sa amin. Why so suddenly you strut around? Hindi nga ako eh. Kasi when I was mayor, I never really allowed yung wangwang sa Davao. Inday, ayaw rin niya. Mayabang ang dating eh. Bugiro ba ha? Nakukurnihan ako, tumatayo, balihibo ko na. That's why I do not travel around in Manila. Because whether I like it or not, ang PSG would have to clear. Kasi kung tabihan ka, sabi nila, baka karbam. Pag kinuha panahon mo na talaga. But whether you like it or not, you lose your freedom. Pag presidente ka, wala na talaga. Pag magsabi ka, gusto ka magpunta niyan, biglaan, you have to inform them several hours, they were good at to do the cleaning, whatever is there to be cleaned. Wala na akong freedom. I use the helicopter even at night. Kaya pag tumama yan sa isang building dyan, Makati, mataas, yun na yun. You call in Robredo and you have a new president. Galitan ko ng budo. So I do not, I seldom, yun ang yung mga abogado, but only those important events that would be meaningful to the life of the Philippines. Otherwise, yung mga ayaw ko. Tsaka, yun lang magastos umuwi ako because my comfort zone is Davao. If I want to regain my equanimity because you tend to lose your stress, I go home just yun na yun. Makita ko lang yung kama ko. Maamoy ko lang yung kumot ko na once a year lang nilalabhan. Totoo. Yung nakakilala sa akin, alam nila yan. May sikreto ako dyan.
But yung Peanuts, yung comic strip na Peanuts, si Linus pati si ano, totoo yan. Totoo yan. Security blanket. But I don't know if I have this what inferiority of. Pero yeah, ganun. So I go home. That's about the only expense that I really incur. Sometimes usually I take the commercial flights. So balik ako sa corruption. It has to stop. And everybody's listening because live man ito. Time and again, wala na rin ako. I'm 72 years old. Kung sana noon pa, para ma-enjoy ko. But even if you give me 1 tanker of money, what will I do with it? Hindi na ako makakain, hindi na ako makainom. Then I use because of Berger's disease. Kaya sabi ko nga, sa Davao, walang sigarilyo. Nung sinabi ng doktor na huwag ka manigarilyo kasi mapuputol yung paa mo, pati yung kamay mo liliit, pati yung ano mo liliit talaga. Alam yan mga nurse, pati doktor, dextrometer kasi babae, yung circulation, ang Berger's disease is a malfunction of the brain. So yung oxygenation ko, dahil sa kasigarilyo ko, nagkaroon ako na acquired yan Berger's disease. It's not really a disease, it's malfunction dito sa brain. But ang contributory dyan is smoking. So I have to use the oxygenation. Kasi yung sensor ko, yung mga nigarilyo kayo, yung sensor ninyo na-damage. Ang breathing, pagkatulog ka, kung gising ka, because you're conscious of the oxygenation sa katawan, pero yung sa matulog ka, gano'n na lang yan. Parang himatayo na. So, lagyan ka ng oxygen. Kaya baga, masyado makapal ang dito ko. Sa kakatusok yan gabi-gabi.